Maiba tayo, si Sarah, sasali na naman, sinasabi sa mga papasok na foreigner. Ayun nga, no? Mga kaibigan, o sige, dahil sa na-mention mo yan, no, Lisa Hernandez, sige, kokomentuhan natin. So, yun nga mga kaibigan, nung nagpunta kami doon sa Kongreso, mga kaibigan, eto, wala naman si Sarah, hindi siya nagpunta, no? Pero nagpadala siya ng official, no? DepEd officials. At ito nga sinasabi, although wala doon si Sarah, no? Pero dahil yun ang stand ng opisyalis ng DepEd, naniniwala tayo na yun din ang stand ni Sara Duterte. Kasi siya yung DepEd Secretary, di ba? Siyempre kung ano yung ibababa ng DepEd Secretary, yun din ang susundin ng mga opisyalis. Di ba mga kaibigan? So ganyan naman yun eh. Hindi po pwede na ang DepEd Secretary oo sa chacha ng education pagkatapos yung mga opisyalis hindi po pwede yun. So kung ano yung sinasabi ng pinaka-itaas, no, yung DepEd Secretary, ganon din ang sasabihin ng mga opisyales. So dito mga kaibigan, ang sinasabi nga ng DepEd, ayaw daw nila na papasukin yung mga foreign investors dito na mag-i-invest, no, yung sa mga schools, no, katulad na lang ng Harvard University. Kasi ang sinasabi nila, mawawala daw, makakalimutan daw yung ating language, yung kalinangang Pilipino, yung kultura daw natin, etc. etc. In short, mga kaibigan, magiging parang modernized daw tayo, baka daw mawala na yung ating national identity. Which is very wrong, mga kaibigan, no? At nung tinanong nga siya ni Congressman JJ na kasi pinagmamalaki nila yung matatag curriculum no, mga kaibigan. Ngayon tinanong ni Congressman JJ itong DepEd official, paano nyo maipoprove, no, na etong matatag curriculum na yan ay makakapag angat ng edukasyon, no, sa Pilipinas, no? And then ang sabi mga kaibigan ng DepEd official ay itong matatag curriculum daw na ito, mga kaibigan, ay makakatulong nga para umangat daw itong education system, no, ng ating bansa. Hindi na daw kailangang papasukin nga yung mga foreign investors, no, na madalhin dito yung mga iba-ibang schools, no, sa mga sikat na schools sa iba-ibang bansa. So ang sabi pa mga kaibigan, mararamdaman daw itong matatag curriculum, yung resulta daw nito, mararamdaman daw after 20 years. Natawa talaga kami mga kaibigan. Natawa kami kasi after 20 years, sabi nga ni Congressman JJ, after 20 years pa? Ako nga sabi ko, 20 years? Parang hugas kamay sila, mga kaibigan. Ang mangyayari, hugas kamay sila. Meron silang 6 na taon ngayon, pero dahil sinasabi nila, 20 years pa yan. Ibig sabihin, kapag hindi umayos ang educational system natin, meron naman silang katwiran na, kasi 20 years pa yan. Hello, ang tagal-tagal ng 20 years. Hindi ba pwedeng at least after 3 years maramdaman? So dito, nag-cite nga dito si Dumdum Dumdum Perez, no, ba yung pangalan? Nakalimutan ko yung pangalan. Si Dumdum, no, nag-cite nga siya dito mga kaibigan ng sinasabi niya tungkol dito na etong nangyari nga, no, sa Singapore, mga kaibigan, ay dapat na talagang gawin din sa Pilipinas kasi nakita naman natin, 'di ba, mga kaibigan, na last yung sa PISA, mga kaibigan, anong nangyari? 'Di ba kulelat nga tayo? Tayo yung kulelat dito eh. Tapos yung mga bansa na kapitbahay natin sa Asia, mga kaibigan, pinapapasok nila yung mga foreign investors, no? Talagang free yung kanilang bansa na papasukin ang mga foreign investors at walang restrictions, walang mga 60-40 o 60-30 or whatsoever. Walang mga ganun, mga kaibigan. Pero makikita natin na sila na very open ang kanilang economy ay
matatag at mataas yung kanilang nakuha sa PISA. Samantalang tayo na masyado nating hinihigpitan yung ating educational system natin dito na ayaw natin papasukin, mga kaibigan, yung mga taga ibang bansa, no? In terms of education, nakita na kulelat naman tayo. At yung sinasabi nga nitong DepEd official na mawawala ang national identity, mawawala yung Filipinisim, pagiging Pilipino, hello, andyan nga si Jose Rizal, ang ating pambansang bayani. Biro mo nag-aral yan abroad. Halos buong buhay niya nasa abroad siya nag-aaral. Pero anong nangyari sa kanya? Pambansang bayani natin, mahal na mahal ang Pilipinas. Nag-alay ng kanyang buhay. So ano yung sinasabi ngayon ng DepEd Secretary, 'di ba? Na ayaw niya na papasukin dito yung mga schools, no? At eto pa mga kababayan kasi bakit magandang buksan, mga kaibigan, yung education tungkol yung economic chacha, particularly tungkol sa education. Bakit magandang buksan ito? Kasi mga kaibigan, instead na pupunta ka sa ibang bansa para mag-aral sa Harvard, meron namang Harvard dito sa Pilipinas. Hindi mo na kailangan pumunta sa ibang bansa. Dito ka na sa Pilipinas, makakapag-aral ka na sa Harvard at makaka-avail ka rin ng mga full scholarship. Knowing na napakaraming mga Pilipino ngayon na talagang matatalino naman, 'di ba? So, makakapag-avail ka ng full scholarship. Makakapasok ka sa Harvard University dito sa Pilipinas, di ba? So, maganda talaga mga kababayan. At aside from that, magkakaroon talaga ng kompetensya. At yung mga matatawag na pabara-bara lang na mga eskwelahan, kapag dumami na yung mga eskwelahan dito na mga foreign schools, no? Katulad ng Harvard, mapipilitan yung mga yan na mag-skill up at talagang i-level up yung kanilang sarili, no? Para makasabay sila sa kompetensya. At ang resulta din nito mga kababayan ay lesser tuition fee. Magmumura ang mga tuition fee natin kasi mas maraming schools na pwedeng puntahan ng mga tao, mas magiging magiging matindi ngayon ang kompetensya. At syempre yan din sila na eto magandang school. Magandang schools to. Tapos mas mura. Dito na lang ako mag-aaral. Tapos yung iba naman, eto mas maganda to. Kaso ang mahal naman ng tuition. Maghahanap yan ngayon ng mas maganda or kasing ganda ka-level, pero mas lesser naman ang tuition. Kumbaga, maraming options. Yun ang maganda mga kaibigan. At yun ang nangyayari ngayon sa iba-ibang mga bansa. Katulad na lang ng Malaysia, no? Sa mga kapitbahay nating bansa, mga kaibigan, ganyan ang nangyayari sa kanila. Kasi pinapapasok na nila yung mga iba-ibang eskwelahan nga, mga foreign schools, mga kaibigan, pinapapasok na nila. Kaya maraming option ang kanilang mga bansa. No? So, ganyan din sana ang mangyari dito. Kaso lang mga kaibigan, ayan nga, meron tayong mga secretary, katulad ng DepEd secretary natin, na sinasabi niya na mahal daw niya si Apo PBBM, na siya daw ay sumusuporta kay Apo PBBM, mahal na mahal daw niya, siya daw ay unity, mga kaibigan. Pero nakikita nyo halos lahat ngayon ng mga pulisiya ng ating Pangulong BBM ay hindi niya sinusuportahan. So, nasan doon yung sinasabi niya na mahal na mahal kita, Apo PBBM. Kaplastikan, di ba? Kaplastikan yan. Pero pagdating naman mga kaibigan dito sa West Philippine Sea, wala siyang sinasabi. Anong nangyari ngayon, mga kaibigan? Merong 4 na sugatan, mga kaibigan, sa for PCG, no? Philippine Coast Guard, no, mga kaibigan, ang nasugatan, no? After China vessels water cannon by China
Coast Guard. Ano ba yan? Nalito na ako sa binasa ko. Apat po na Philippine Coast Guard ay nasugatan, no? Pagkatapos po sila na ma-water cannon nitong China vessels, no? Pinagtulungan ng dalawang Chinese Coast Guard na barko ang maliit na supply boat Uniza May 4. Pero yung isang barko naman, yung Uniza May 1 ay matagumpay na nakalusot at sila po ay nakapagdala ng supply, no, doon sa BRP Sierra Madre. So makikita natin mga kaibigan, etong si Sara Duterte, ang dami niyang hanas Mga issue, nagko-komentaryo siya. Ayaw niyang pumayag, ganito, kasi ganyan-ganyan, o nagbibigay siya ng mga kung ano ng mga statement, pero pagdating dito sa ginagawa ng China sa West Philippine Sea, tikom ang kanyang bibig. Sara Mau. Tikom ang bibig ni Sara Mau, mga kaibigan. Wala siyang pakialam. Ibigay na lang kasi yan sa China. Total, ang Davao City naman ay probinsya ng China Total, ang Pilipinas naman, mga kaibigan, ay okay lang maging probinsya ng China. Ganyan ang mindset ng DepEd Secretary. Wala siyang pakialam sa ating mga teritoryo sa West Philippine Sea. Kaya kita nyo, may 4 na nasugatan. Okay lang, mga kaibigan. Wala siyang statement ng pagkundina. Wala, hindi niya kinukundina ang China sa ginawa nila dito sa ating mga Coast Guard. Wala, mga kaibigan. Yan ang DepEd Secretary. Yan ang Vice President Sara Duterte. Walang pakialam. 'Di ba? Wala siyang pakialam kahit na maging province of China tayo. Nakakatuwa naman. Sabi po ni Mario Buaya, dapat para hindi mawala ang identity ng Filipino, bawalan ang pagretoke ng ilong. At ang pagkulay ng buhok para magmukhang Amerika. Yan pa, mga kaibigan, mawawala daw yung identity ng mga Filipino. Pero wag ka. Mga nagpaparitoke, di ba? Ay ako, nagpapakulay lang ako ng buhok kasi puti na yung buhok ko, mga kaibigan. Kapag hindi ako nagkulay ng buhok dito, puti na lahat yan. Di ba? Villegas S. Cherilyn. Dito sa Saudi, madami ng English learning dito pero Arabic pa din naman ang salita nila. Kagandahan lang kasi natuto na sila mag-English, hindi katulad noon. Tama po kayo dyan, no? Kasi mas open na ngayon, no? Tama kayo dyan. Mawala lang pag nagpa-opera ng mukha. O, di ba yung kapatid nga niya? Ang daming retoke. Di ba, mga kaibigan? Sayaw-sayaw sa TikTok. Nakabra, nakapanty. O, yung kapatid niya, di ba? Bunso. Tapos, kala mo, sexy. Ang dami ng mga retoke. O, pati yung mga baba dito. Niloloko nga nung iba, di ba? Naglalabas ng mga memes. Naging kamukha na daw ni, Michael Jackson ba yun? Kasi, iba na yung yung baba, tapos yung ilong, yan. Talagang pinaritoke na lahat. Sa dami ba naman ng pera, 'di ba, mga kaibigan? Yan. May kompetensya. Lisa Hernandez, tama. Merzul, have a blessed day. Ma'am Admin Rich, watching here. If I am Senator and Pastor Kibuloy is my friend at malaki ang utang na loob ko, 2 reason lang po yan. Kung alam kung walang kasalanan ang friend ko, kung alam kung walang kasalanan ang friend ko, sandali, nawawala Hindi ko hayaang malugmok lalo sa kasalanan ng kaibigan ko para ma-explain niya at may pagtanggol ang sarili niya para mapabulaanan niya ang mga witness na nagparatang sa kanya. Pero kung alam ko na may kasalanan talaga ang kaibigan ko,
Hindi ko siya hayaang pumunta pa sa Senado dahil ano pa ang ipapaliwanag niya, talaga namang may kasalanan siya. Ganun lang po yun, napakadaling intindihin. Kung pababagsakin naman po si PBBM, hindi po pwedeng mangyari yun dahil ang kabutihan po ay laging nangingibabaw laban sa kasamaan. Mas marami pong mabubuting Pilipino na nagmamahal sa Diyos at bayan at alam nila ang mabuti sa masama. God bless our PBBM. Yes, tama po ang sinabi nyo. Kaya po siguro ayaw nilang papuntahin din, no? Ayaw nilang papuntahin si Pastor Kibuloy, ayaw nilang maaresto kasi nga naman kapag naaresto si Pastor Kibuloy, so madali na lang po siya ngayon makakaharap sa lahat ng mga hearing, no? So ayaw po ng mga senador na to kasi nga siguro nasisense nila na talagang may kasalanan si Pastor Kibuloy, no? Yun ang nasisense nila kaya pinipigilan nila. Kasi kung alam naman nilang walang kasalanan, mga kaibigan, papupuntahin nila di ba? Papayuhan nila na, Pastor, pumunta ka na lang, di ba? Total, wala ka namang kasalanan Ipagtanggol mo sarili mo, Pastor. I-ano mo doon, i-counter mo lahat ng mga pagbibintang sa iyo. Patunayan mo na wala kang kasalanan. Pumunta ka sa Senado, di ba? Kasi alam mo na walang kasalanan. Kaso nga, dahil siguro alam nila talaga na may kasalanan at talagang merong nagawa, mga kaibigan, kaya siguro talagang ayaw nilang papuntahin. 'Di ba? At ayaw nilang maaresto. 'Di ba mga kaibigan? So nandun yung nandun yung kanilang ginagawa na pagproteksyon, no? Hindi karapat-dapat na tawaging pastor si Kibulok. Oo nga no? So ano na lang tawag ko? Kibulok na lang siguro, no? Wala nang pastor, Kibulok na lang, no? Kasi nadadrag yung pangalan ng mga pastor sa kasamaan. Parang pag pastor, ganyan ba? No? So siguro wala nang pastor, Kibulok na lang. Yung iba, ang tawag sa kanya, PACQ Kasi, di ba, PACQ, PACQ. Tama nga naman. Kaso, sabi ko, pangit lang kasi pakinggan yung PACQ, di ba? Pangit pakinggan. So, siguro Kibulok na lang. Tama ka dyan. Ernesto Chua. Kibulok na lang ang tawag ko sa kanya. No? Ayoko lang PACQ kasi pangit pakinggan Parang mura. Ba? Edna Pastrana, yes. Money talk. Hahaha. Correct, no? Money talk talaga. Mga mukhang pera itong mga senador na ito, no? Veronica Macaraeg, meron. Si Robin, full protector ni Kibulok. Oo nga, no? Pinaproteksyonan niya si Kibulok, no? Mga kaibigan. Nakakahiya ang mga senador na ito. Hindi maganda ang ginagawa nila, no? So mga kaibigan, ang sabi naman po ito pala yung sinabi ni Robin Padilla, no? Robin Padilla, tutol sa pagkontempt kay Kibuloy. Ang sabi po ni Robin, ipagpaumanhin po ninyo, akin pong tinututulan na makontempt si Apollo Kibuloy. Yan, no? Tinututulan niya. At ang sabi naman po ni Harry Roque, takot, mga kaibigan, sabi ni Harry Roque, takot daw sila sa katotohanan. Sino yung sinasabi ni Harry Roque na takot sa katotohanan? Sino ba ang nagtatago? Tanong natin, sino ba ang nagtatago? Sino ba ang ayaw humarap sa investigasyon? Sino ang ayaw humarap sa Kongreso, sa Senado? Sino ngayon ang nagtatago? Mga kaibigan, mabuti pa nga si Senyor Aguila. Diba? Nung pinatawag, punta ka agad. Yan ang matapang. Diba? Kulto din yan, diba? Pero matapang. Pero itong si Kibulok, na sinasabi niya na siya daw ay appointed son of God, at sinasabi niya, mga kaibigan, na siya daw ay ang huling pipirma para sa ating kaligtasan, at sinasabi niya na ilang beses na daw siyang nakarating ng langit, no? Nakapunta sa kanyang mansyon, at ang mansyon daw niya, ang doorknob daw ay
diamond. Pero heto, takot humarap. Parang hindi yata nagja-jibe, no? Kasi kung ikaw ay appointed son of God, hindi ka matatakot. Wala kang katatakutan. Katulad ng ginawa noon ng ating Panginoong Jesus. Hindi siya natakot. And even si Pedro, no? Yung pinakahuling apostoles, mga kaibigan, na nagsabi na hindi daw niya i-deny si Jesus Christ, no? Sabi niya kay Jesus hindi daw niya i-deny. Pero anong sabi ni Jesus sa kanya? You will deny me 3 times. Pagtilaok daw ng manok. Pagtilaok ng manok, i-deny niya ako ng 3 beses. At nangyari ngayon mga guys, 3 times dineny siya ni Pedro. No? Pero lahat ng mga akusasyon sa kanya, lahat yun, no? Akusasyon kay Jesus Christ ay kanyang hinarap. Wala siyang kinatakutan. Yun ang tunay na anak ng Diyos. Diba? Pero si Kibulok, budol. At ang nakakalungkot, may mga senador tayo na sinasabi na mga senador ng Pilipinas, gumagawa ng batas, dapat mga matitino, pero eto, nabudol din ni Kibulok. Diba? Lisa Hernandez, hustler na si Kibulok sa kasamaan. Correct! Tama po kayo dyan, no? Ernesto Chua, KSP si Robin Mau, kulang sa pagkakulong. Tumpak! Tama ka dyan, no? And Araceli Makarat ho, iba kasi yung mabait sa may mga pangalan na tao kaysa mga ordinaryong tao. No? Mabait kasi sa kanila no? Pero hindi ibig sabihin mabait sa kanila ay mabait sa lahat, lalo na doon sa kanyang mga miyembro na kanyang nabudol. Diba? Ernesto Chua kay Brother Eli ay hinamon ng debate pero noon kinagat ni Brother Eli ay magbayad daw muna sa kanya ng $20 million. Wow, grabe naman si Kibulok. Talaga mukhang pera, no, mga kaibigan. Wala naman siyang binatbat kay Brother Eli. Kasi mga kaibigan, napapanood ko yung si Brother Eli, no. Although hindi ako kasama doon sa kanyang organisasyon, no. Sa kanyang religious organization, pero napapanood ko siya dati, no. At mga kaibigan, magaling po talaga siya sa Biblia. Lahat po ng kanyang sinasabi, meron pong naka-base po sa Bible, no? Meron siyang binubuklat. Pero si Kibulok, tingnan niyo kung paano siya mag-preach, si Kibulok, mga kaibigan. Halos walang Bible. At magsasite lang siya ng isang verse, tapos wala na. Tapos lahat 'yon sa kanya na, yung mga salita na niya, lahat ang lumalabas sa bibig niya. No? Puro mga pag-exalt ng kanyang sarili, puro pagtataas ng bangko ng kanyang sarili, puro pambobola, pambubudol, mga kaibigan, no? So, ibang-iba po si Brother Eli Soriano kay Kibulok, no? Mas okay po si Brother Eli Soriano kaysa kay Kibulok. Mangangaral namin si Brother Eli. Opo, mas magaling po yon si Brother Eli. Sayang nga at maaga po siyang nawala, no? Opo, si Brother Eli nagbabasa ng Bible at tama yung sinasabi niya, nasa Biblia. Pero si Kibulok nakawala. Emilia Lopez, unsealing warrant of arrest has been released against Kibulok by U.S. Court. He can escape justice. Yan, dapat talaga hulihin na yan dito, no? Dapat pumunta na dito yung Interpol, tapos makipagtulungan dito ang DOJ, yung NBI, no? At talagang hulihin na yan, si Kibulok na yan, para talagang makaharap na siya sa kanyang kaso. Melchor Rodrigo, si Robin parang si Poncio Pilato na ipako sa krus si Jesus. Kulang na lang ng balde ng tubig para maghugas ng kamay. Malapit na kasi mahal na araw. O nga po no? And
Abuloy, Kibulok na lang. Hindi karapat-dapat na tawaging pastor si Kibulok. Ayan. Lisa Hernandez, tama ka dyan. Pangit din pag lahat iparitoke, konting gigil lang, baka mahawi. Tama ka dyan, Villegas S. Cherilyn. Natawan, Lisa Hernandez, natawa naman ako dyan. Ayan. And, okay. Manuel Pedroso, dali, biglang nawala. Tama ka. Tama, kapangyarihan ng salapi. No? Opo, kapangyarihan yung salapi para sa kanila. No? Na binibenta na nila yung kanilang mga kaluluwa para lang sa salapi. Yan, Rose Reyes, mga sinatong na mayayaman, pinagtatakpan ang kasamaan. Correct, no? Pinagtatakpan nila ang kasamaan ni Kibulok. Rose Reyes. Corazon Mahilom Santos, biglang nawala, saglit. Sa iyo lang siya mabait, Cynthia, at sa iba pa, no? Yan. Tama po kayo dyan, no, Corazon. Doon lang mabait si Kibulok, doon sa mga doon sa mga mayayaman, sa mga kilala, doon sa mga opisyalis ng gobyerno, pero sa kanyang mga miyembro. Yan. 'Di ba, mga kaibigan, no? Nakakaawa yung itong mga babae, mga kaibigan, na talagang sila ay nag-testify na ang pinapagawa sa kanila, meron silang mga night duty, no? At schedule, tingnan niyo, mga kaibigan, di ba? Ito yung kanilang mga sinasabi, schedule sila, no? At yung isa pa nga, yung babae na nag-testify, ang sabi, di ba, sabi niya, hindi daw siya pwedeng tumuloy doon sa schedule kasi meron daw siyang period. At ang ginawa pa daw itong assistant ni Kibuloy na babae, chine-check pa daw talaga kung talagang totoong may period. Diyos ko. Pagkatapos, nalaman ng tong babae na to, mga kaibigan, na nung pumasok daw siya doon sa kwarto ni Kibulok, ang sabi daw ni Kibulok, hindi ikaw ang pinapatawag ko, meron na akong pinapatawag na iba. Juicy pa, mga kaibigan, no? So, schedule yan, mga kaibigan, no? Ganon katindi, mga kaibigan. Ito yung mga sinasabi ng mga babaeng yan. Ganon katindi yung ginawa nitong si Kibulok sa mga kababaihan, no? At ang masama nito, yung mga kababaihan na yan, noon, mga kaibigan, sila ay mga bata pa. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, minor ang kanilang edad. Pero, mga kaibigan, eto may mga senador na ayaw pakinggan ang sinasabi nung mga babae na ito na nag-witness at yung mga tao, mga kaibigan, na naabuso ni Kibuloy, ayaw nilang pakinggan dahil ang iniisip nila, hindi naman daw kayang gawin ni Kibulok. Dahil mabait naman daw si Kibulok, hindi naman daw yan ginawa sa kanila. Kaya, ayan sabi ni Cynthia Villar, pumirma na ako kahapon. So mga kaibigan, tandaan natin Cynthia Villar. Cynthia Villar, sino pa? Amy Marcos, etong si Robin Padilla. So mga kaibigan, kapag pumirma si Cynthia Villar, malamang kasama din ang anak. Malamang kasama yung anak, no? So mamaya mga guys, papalo-up natin yan titingnan natin kung ilang senador na ang pumirma. At ating i-update dito sa page para malaman natin, no, malaman ng lahat kung sino-sino yung mga senador na yan na pumipigil sa pagka-aresto ni Kibulok, no? Para malaman natin at hindi na natin yan iboboto sa 2025 at saka kung tatakbo yung mga yan sa 2028, hindi na natin yan iboboto, no? I-flex natin dito yan, mga kaibigan, echo natin, huwag iboto ang mga senador na to na kumakampi sa kasamaan, di ba? Mga kaibigan. Ernesto Chua, hindi na kailangan ng retoke, palmolive, lavender shampoo at pajama lang solve na kay Kibulok. Kasi naman po, Ernesto Chua, kaya hindi na po kailangan ng retoke kasi
Magaganda po kasi yung mga babae na nilalagay po doon sa pastoral. Magaganda po sila, yung mga kabataang babae. Kaya hindi na nila kailangan ng retoke. So, ang kailangan na lang po nila yung palmolive lavender, shampoo, tapos pajama. Yun, okay na yun, di ba? Kasi magaganda po sila yung mga nilalagay sa pastoral. Kung makikita niyo po yung mga singers, no? Kadalasan yan daw yung mga singer ni Kibuloy. Di ba magaganda? Yan daw yung mga nasa pastoral, no? So, kita niyo mga kaibigan, na-imagine ko ha mga kaibigan, ilang babae na. Diyos ko. Hindi ba natatakot yung mga senador sa nangyaring to? Hindi ba lang sila nagkaroon ng benefit of the doubt na kung talagang mga kaibigan, di ba lang sila nagduda? Kasi sinasabi nila mabait daw si Kibuloy, di ba? Hindi daw kayang gawin ni Kibuloy yun. Pero hindi man lang ba nila naisip, hindi man lang ba sila nagduda na halimbawang totoo ang sinasabi ng mga babaeng yun. Matagal na to. Dekada na mga kaibigan. So ibig sabihin, kung totoo na nangyayari ito, mga kaibigan, ang nahalay ni Kibuloy ay malamang nasa libo-libo ng babae. Oh my God! Kasi matagal na to At sinasabi nga ng mga babae na nag-testify, di ba? Every night, merong night shift. Meron silang mga schedule. At every night, merong pumapasok na babae sa kwarto ni Kibuloy. Di ba? So imagine mga kaibigan, kung totoo nga ang mga sinasabi ng mga witnesses na ito, ilang kabataang babae na ang ginahasa at sinira ni Kibuloy ang pagkababae at ang kanilang buhay. Ilan na? Diba? Isipin niyo mga kaibigan, ilan na kaya? Grabe. Nasa lupa pa lang siya. Sinusunog na ang kanyang kaluluwa. Evil. Very evil. Veronica Poblete Gulfan. Sana di mangyari sa mga kaanak ng mga pumirma dyan yung akusasyon kay Kibulok. Yun nga sana, no? Si JV bumoto na rin. Si JB Ayers ito, mga kaibigan. Tandaan na natin yan, mga kaibigan. Mamaya, titingnan natin, mga kaibigan, kung sino-sino lahat yan. Ipapost natin dito yan, mga kaibigan. Tatandaan natin yan. Araw-arawin natin yan, mga guys. No? Itong mga senador na to. Huwag iboto. Kailangan hindi na yan makapasok ulit sa senatorial, no? Kasi yung mga yan ay tagapagtanggol ng kasamaan. Diba? Kantsaw ni Kibulok sa MCGI na senior citizen daw ang mga member ng choir. Ang kay Kibulok pala ay slightly used ni Kibulok. Kita mo mga kaibigan? Kasi nga, tama ka Ernesto Chua, hindi po siya kumukuha ng, tinitingnan po kasi niya, no? May screening. Kailangan, yung nasa choir, yung mga pastoral na tinatawag, kailangan, fresh. Kailangan mga bata-bata, fresh. At saka, mga kaibigan, magaganda, may mga itsura. Kasi nga, meron silang tinatawag na di umano night duty. Kung saan sila ay magbibigay ng kanilang katawan di umano kay Kibuloy. At anong sabi, mga kaibigan? Sila, brainwash yung ginagawa daw nila, yun daw ang kagustuhan ng ama sa kanila. Kailangan isakripisyo daw nila ang kanilang katawan sa appointed Son of God. Kita niyo mga kaibigan, grabe, no? Alam niyo mga guys, sa totoo lang naniniwala ako mga guys na sa sobrang dami ng kasamaan na ginawa ni Kibuloy at sa sobrang dami ng blasphemy na kanyang ginawa, mga kaibigan, grabe ang balik sa kanya. Mga kaibigan, naniniwala ako na si Kibulok, grabe ang balik dyan. Kakarmahin yan, mga kaibigan. Grabe ang karma niyan dahil sa sobrang kasamaan na ginawa niya. Grabe. Antayin natin, mga kaibigan.
may karma din yan. Hindi naman habang buhay mamamayagpag ang kasamaan. May karma yan, di ba? Ang choir ni Kibulok ay hindi para umawit sa Diyos, kundi alay kay Kibulok. Tama, tumpak. Para kay Kibulok lahat. Ha? May ari daw siya ng sanlibutan. Di ba? Lahat yun, para yun kay Kibulok. Mga kaibigan, dapat siguro magpa-neurotest na yan, ano? Neurotest, palagay ko, bagsak yan. Pag nagpa-neurotest yan, bagsak yan, mga kaibigan. Kasi mukhang gano'n, no? Mukhang ganyan na. Wala na sa tamang katinuan. Diba? Ano pa? Ito pa, mga kaibigan, no? Former Kibuloy Foundation Director. Ito yata yung si Dindo ang pangalan eh. Links KOJ o Kingdom of Jesus Christ to 100 fake marriages in Canada. Mga kaibigan, ito may ganito din pala, no? Sabi ko, wow. Ang dami namang reklamo kay Kibulok. Mga kaibigan, pinapaasawa, no? Fake marriages, mga kaibigan, sa Canada, pinapakasal. Bakit pinapakasal? Katulad nung yung Dindo ba yun? Yung nag-testify na meron daw pinakasal, no? May pinakasal, kaya naman pinakasal kasi mapapaso na yung kanyang visa, no? So, ibig sabihin, mapapa-deport na siya sa Pilipinas. So, para daw maging legal yung pag-stay doon, no, nung tao, mga kaibigan, kailangang magpakasal siya sa Canadian. Para nang sa ganun, maging legal yung pag-stay niya doon. So, meron palang ganong mga si Kibulok, mga kaibigan, may mga ganong kaso sa Canada. 100 fake marriages in Canada. So, ang daming reklamo sa kanya. Hindi lang rape, hindi lang human trafficking, hindi lang yung pinapamalimos niya yung mga tao niya, hindi lang yung pagtutorture, kundi meron pa palang 100 fake marriages na sapilitan niyang pinapakasal. Mga kaibigan, at yung isa, yung nag-testify, no? Anong sabi niya? To the point, mga kaibigan, na ibenta na wala yung kanyang bahay kasi hindi na niya kayang mabayaran yung bahay niya kasi, mga kaibigan, halos buong sweldo niya binibigay na niya kay Kibuloy. Diba? Kasi ang sabi daw ni Kibuloy, the more you give, the more blessings na ibibigay sa iyo ng Panginoon. So, dapat magbigay. Aside from 10%, meron pang tinatawag na love gift, and then aside from that, ay more pa, magbigay pa ng mas marami. Kasi mas marami kang ibinigay, mas pagpapalain ka. Grabe yung pambubudol ni Kibuloy, At grabe rin, mayroong mga bugok na naniniwala sa kanya. Grabe, mga kaibigan, no? Sobra. Matatawag natin siya ay isang, ano ba tawag doon? Nakalimutan ko yung tawag, yung magaling mangbudol ng tao, no? Kalimutan ko yung tawag, may tawag dun no? So, ano pa, mga guys? Ano pa? So, yan nga, no, mga kaibigan, eto, atin pong aabangan itong issue na to, kung sino-sino yung mga senador na yan, mga kaibigan, at titingnan din natin yung issue, mga kaibigan, tungkol sa RBH 7, no? Kasi etong Senado, meron na naman silang pinabalak na kahit kinausap na sila ni President Bongbong Marcos, pero eto, mga kaibigan, meron na namang mga talagang humaharang, kumukontra dito sa pinopropose na economic chacha. So, wala talaga, mga kaibigan, maasahan sa mga senador na to. Kaya nga, sabi ko, dapat siguro talagang abolish na itong Senado. Kasi walang kwenta no? Okay sa House of Representatives, pagdating sa kanila, wala. Pinapatay lang nila ang RBH 6 at ang RBH 7, no? So, wala talaga, mga kaibigan. Wala tayong aasahan sa mga senador na to. No?
So, mga kaibigan, hanggang dyan na lang muna. Babalik na lang ako mamaya. Ito po muli si Admin Rich, no? Akin munang babasahin lahat ng mga nag-comment dito. Mga kaibigan, yung mga pangalan. Maraming pong salamat kay Ardel Trinidad Tadeo. Salamat po sa panunood, no? Sa suporta. Salamat din po kay Lisa Hernandez. Salamat po sa palaging panunood, no? And then, salamat din po Jose B. Baquilar. Si Cynthia, wala din yan. Lahat masakahan ng lupa ginagawang subdivision. Correct po. Salamat po sa panunood. And Ernesto Chua, salamat po sa panunood, no? Emilia Lopez, salamat din po sa panunood. Rowena Sugi, salamat po. Hello din po. And CV parang inabsuelto niya agad si Kibuloy. Tama, si Cynthia Villar, parang inabsuelto niya agad si Kibulok. Dapat dapat pumagitna siya. Senador pa naman siya na dapat pag-aralan niya mga statements ng nag-aakusa, to be fair. Tama po kayo, Emilia Lopez, no? And Araceli Macaratho, kung nagbasa ng Bible, alam na, di pwede sex, not your wife. Correct po kayo dyan, no? Tama kayo. Ernesto Chua, salamat po, no? And Beth Lee Camps Gardo, salamat po sa panunood, no? And Araceli Macaratho, salamat po. Veronica Poblete Gulfan, salamat po sa panunood, no? And sino pa ba? Lisa Hernandez, salamat po. Villegas S. Cherilyn, salamat po sa panunood. And Ame Rusul, marami pong salamat sa panunood. Manuel Pedroso Jr., salamat po sa panunood. And Rosala Dahino, salamat po sa panunood. Gemma Raful, salamat po sa panunood. Richard Sarsonas, marami po salamat. Veronica Macaraeg, marami po salamat sa inyo sa panunood. And Manuel Pring Jr., marami po salamat. Alex Yango, salamat po sa panunood, no? So, mga kaibigan, salamat po. Babalik na lang po ako mamaya, no, for another live and another topic. Salamat po mga kaibigan. Admin Rich po ito. Patuloy po nating suportahan ang ating Pangulo Bongbong Marcos at ang buong administrasyon. Fight fake news. Expose the truth. Bye!